and welcome back to Doctors on TV. We're talking about immunizations and vaccinations this morning. With us, Dr. Josephine Holgado of Calamba Medical Center. Morning ulit, Doktora. Good morning, Dr. Jimmy. Doktora, may tanong ako talaga. What if yung isang bata ay hindi na-monitor ng maayos ng parents, no? At hindi na idala sa pediatricians nila? Kung may na-miss sila ng mga vaccines, Doktora, paano natin ito hinahandle? It's on an individual basis. We review kung ano po yung nabigay. And then from there, we proceed. Para ang ano po kasi is, kung ano yung nabigay, hindi na siya considered as na, given na siya. So kung ano man yung na-miss niya, up to a certain age, tutuloy lang po yung bakuna. Not unless it's so long na masyado nang matagal talaga na wala nang maalala yung magulang na nabigay. So siguro, prudent not to repeat. But ideally, if you have the record and you can update the pediatrician with regards to ano yung natanggap ng pasyente, then you can schedule the subsequent missed immunizations. Like if you have a baby book, no? Pag may baby book ka, at least makikita mo. May diary. May diary. What if sa mga probinsya, nawala sila mga diaries, no, Doktora? Actually, sa probinsya po kasi lalo na if they go to the health center, they are given parang ano po siya, parang pamphlet lang siya eh. Nandun po nakasulat yung mga immunizations na tatanggap ng bata, pati dates. So ideally dapat tinatago po ng mga magulang yon para maipakita po na kasi tinatanong din po yan sa private pediatrician. Is it harmful? Halimbawa, na doble ang pagbigay ng vaccine? Hindi naman po in the sense na hindi naman siya harmful na magkakaroon ng na mas mataas na side effect. Kaya lang po, parang hindi naman po ganun kalaki yung binibigay yung amount ng vaccine to cause an untoward reaction. So sometimes pag nawala na yung baby book or record, it's not harmful, just give another series. If you're not sure, just give another series. But you have to make sure that the patient or that the baby is prepared to receive the vaccine. And the mother is open to the giving. Kasi kung merong resentment, merong ano pa lang sa umpisa, wag na, di ba? Ito para sa may mga anak na papasok sa school this upcoming June, ano bang talagang kailangan nila i-check sa baby book nila or sa diary na vaccine? Okay, ang kagaya po ng nasabi ko na medyo mabilis kasi yung pag-discuss ko, no? So, babagalan po natin for the benefit of the parents. Yung pinaka-importante po is the BCG and that's very visible. You check the scar. If the scar is here or at the buttocks. Second po is Hepa B, 3 shots po yon. Tapos po, DPT, that's diphtheria, tetanus, pertussis, 3 shots din po siya. Tapos po, yung kanyang HIB or yung vaccine against H. influenzae or yung meningitis secondary to H. influenzae. Then, meron din po siyang measles vaccine, MMR, varicella, and influenza. The other, yung Hep A po na-miss ko pa nga po lalo na kung endemic dun sa area. So, kailangan po yun po yung yung parang primary series or yung pinaka-importante na covered initially, dapat na natanggap ng bata before age 2. Pero kung papasok po siya, meron kami tinatawag na booster shot, which is yung pangalawang, kumbaga, pampataas po ng proteksyon ng bata. And it's usually given between 4 to 6 years old. Kung halimbawa po, nakatatlong DPT na ang pasyente, kailangan niya ng booster, hindi siya nabigyan after 1 year noon, kailangan po siyang bigyan between 4 to 6 years old. Okay. Pati po yung ibang mga vaccines na hindi nabigay. When you say HIB, Doctor, that's H. influenza. H. influenza. Magkaiba po yan sa flu vaccine, no? Iba po siya. Kasi they sound the same, no? May flu din kasi. Influenza po is a viral, is due to a virus, is due to the flu vaccine, yung flu virus. Yung H. influenza is a bacterial infection. So, siya po yung nagkakos ng usual common na meningitis sa bata, minsan din po ear infection, common cough and cold. So yun po, iba po siya sa flu, iba yung H. influenza. Kanina pa natin na-mention yung meningitis, ano? Oo, Doktora, gaano ba kalala ang meningitis sa kabataan? You also mention yung pagkakaroon ng sipon, pagpuproblema sa tenga. Doktora, ano ang kahalagaan yan sa kasi po, bata? Hindi naman po tayo protektado na in the sense na hindi tayo magkakasakit pag magpapabakuna. No? We're expected to experience 4 to 8 episodes of cough and colds in a year. Lahat po ng bata exposed yan. Ngayon, kung ang bakuna po kasi binibigyan ka ng protection para labanan yun. Para pag na-expose ka, alam na ng katawan mo, oops, ubod sipon, ito yung dahilan. Meron na akong nakahandang na panglaban. So yun po yung purpose ng vaccine. But different kids react to the vaccines differently. So ang importante pa rin po na palagi namin i-emphasize, it should be coupled with right nutrition and yung other healthy aspects.
So, since nabanggit kanina, no, yung sa flu vaccine, no, is it really necessary every year for flu vaccine? Okay, this is the controversy. Some parents do not want flu vaccine to be given every day because once you start, it has to be given every year na. At ang recommendation pa po, pag first time nung bata, magsa-start po kasi sa as early as 6 months kung hindi pa po nakatanggap ng flu vaccine ng bata, nang mula 8 years old pababa yung edad nila, magiging 2 po yung flu vaccine yung first year. Meron po kami tinatawag na priming dose. First dose, then after 1 month po yung second dose. Kasi nga, i-expose mo siya agad para next time na mag-expose siya sa flu virus, may panglaban na siya. Yun yung priming dose na tinatawag. Pero pag nakatanggap na po yung unang bata ng taon yung bata ng flu vaccine, once a year na lang siya. Ang tanong, kailangan ba? Kasi ano po yun, we still believe it's a personal choice. As a pediatrician, I leave it to the parents. If they're not comfortable giving the vaccine because of yung kanya taon-taon, di ba? Tapos yung experience sila, imbis na yung anak nila gumaling, ladong nagkasakit. So yung merong ganong fear, then I give them the benefit of the doubt. If i-weigh po nila, kung sa tingin naman po nila, healthy yung bata, pwede. Pero pag sa tingin nila may wag na lang. Doktora, parang wala ko narinig the polio vaccine. I think before I'm sorry, we were I forgot. taking polio vaccines, IPV, I forgot. It's meron. It's part of, kasi ngayon, part na kasi siya tinatawag natin 5-in-1 sa mga health center na sa pedya pa. Sa private kasi it's part of the 5-in-1 vaccine. Pero sa health center, it's still oral preparation. I forgot about the oral polio vaccine. It's 3 shots. Pero sa private, usually it's injectable. Hindi na siya oral preparation. Okay. Oo. Okay, so very, very interesting and productive this morning. But before we proceed, panoorin muna natin ang Naturally Yours with Miss Yas Moralia.